One, ang vision statement po natin dito ay mag-build ng mga transformative leaders. Hindi po tayo nagbi-build ng mga informative leaders o yung marami lang alam, kundi transform. Nata-transform tayo every time na meron tayong pinag-aaralan, whether it is theology, relationship, or dito sa leadership. So yan po yung ating vision statement sa pag-aaral o sa duration ng pag-aaral na ito. Kinuha po yan sa 2 Timothy 2:1 and 2. Shinare ko na po yan sa inyo last week. At yung point natin last week is yung pagkakaroon ng buhay na relasyon sa Panginoon. Having a vibrant relationship with God. Yan po yung napakahalaga na meron tayo bilang mga leaders. Kasi hindi tayo makakapanguna kung hindi tayo malapit or may buhay na ugnayan sa Diyos. Ano ang mapapakinggan mo sa Diyos? Ano yung makakain mo sa mga salita niya? Ano yung matatanggap mo sa pakipag-usap mo sa Kanya? Yun lamang ang mai-impact mo o yung magiging impluensya mo sa iyong mga pinapangunahan. Having a relationship or having a vibrant relationship with God, ito po ay napaka-essential, ito po ay kinakailangan talaga, at ito po ay maraming mga leaders na nakakamiss nito, yung pagiging malapit sa Panginoon. Kaya po yan yung ating pinaka-heartbeat sa ating pag-aaral, na lahat ng pag-aaral natin ay nakakatagpo natin ang Panginoong Diyos. Ngayong gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin ay yung nabasa nyo. Sa Deuteronomy 31 verse 6 po, dito po sa Deuteronomy, bigay natin yung context para mas maintindihan natin. Ang Deuteronomy po, ito po ay pag-uulit. Ito na yung last book na isinulat ni Moses. Kasi po, di ba sabi sa nabasa ni Ate Jacel, birthday ni Moses. Di ba sa verse 2, I am 120 years old. 40 years na nag-stay si Moses sa Egypt, and then 40 years sa ilang nung siya ay umalis sa Egypt dahil siya ay tumakas, and then 40 years po doon sa burning bush kung saan naturuan siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon, nagkaasawa siya, nagkaanak siya. Marami nangyari doon sa another 40 years. So 80 na po 'yon. Nung inilabas niya ang bayang Israel sa Egypt, within papunta siya ng 80 years, 40 years na siyang nag-stay sa ilang. So another 40 years po, 40 times 3, 120. Di ba ako nagkakamali sa math? 40, 80, 120. Okay, so 120 po si Moses. Ito pong Deuteronomy, itong mga kahuli-huli ang mga chapter po dito, kasi po hanggang 33 na lang ang Deuteronomy. Hanggang 34 ang Deuteronomy, sorry. Nagpapaalam na po si Moises dito. Nire-rehearse niya na yung mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanila. Kung paano sila nilabas sa bayang Israel, pero nag-stay sila dun sa ilang. Dun sa wilderness po nila, merong ipinapasakop ang Diyos sa kanila na bayan, which is yung bayan ng yung Canaan. Yun po yung pinapasakop sa kanila ng Panginoong Yahweh. Kaya po nung pagkasabi niya po dito, 'di ba? Sabi niya, "The Lord your God himself crosses over before you." At sisirain niya po lahat ng nation, sabi sa verse 3. Ang sabi po dito, Joshua himself crosses over before you just as the Lord has said. So, dito po sa ating mga nabasa, bago po tayo pumunta doon dito sa nakikita nyo sa screen sa verse 6, pinapakita na po dito, kahit sa pagdating sa verse 5 po, the Lord will give them over to you, which is yung lupang pangako po, na isinabi na ni Yahweh even kay Abraham, bago pa sila mapunta noon sa Ehipto, that you may do to them according to every commandment which I have commanded you. Meron ng utos ang Panginoong Yahweh sa pangunguna ni Moses, bagamat si Moses hindi na siya nakapasok doon sa bayang ipinangako, na pagmasdan niya ng malayuan through vision na ipinakita ng Panginoon, pero dahil sa kanyang pagsuway, hindi siya makakapasok sa bayang doon sa Canaan.
doon sa pinapasakop sa kanila ng Panginoon. At lahat po ng mga 20, sino yung mga 20 pataas? Lahat ng mga 20 pataas, hindi na po sila nakapasok sa lupang pangako. Lahat lang ng mga 20 pababa, yun lamang po yung nakapasok sa bayang, sa lupang ipinangako. Kasi yung mga 20 pataas, mga reklamador, they are murmuring, they are complainer, marami silang pagreklamo. Kaya dahil doon, hindi sila nakapasok. Ngayon, sa pangunguna po ni Moises, nagpapaalam na siya as a leader ng nation na yon, nagpapaalam na siya kasi yung mandato sa kanya ng Panginoon, kailangan mayroong magpatuloy. Yun po yung magandang i-point out sa atin bilang mga leaders na kapag umalis ka sa isang gawain ng Panginoon, kailangang merong kang na-build na mga taong magpapatuloy ng gawain na yon. Hindi po pwedeng umalis ka na lang basta-basta nang wala kang na-build na mga tao na mayroong kahusayan o mayroong kang na-impluwensya ng mga tao na magpapatuloy sa gawain iyon. So kahit sa kahuli-hulihan, si Moises ay naging leader. Kaya po dito sa verse 6, ang sabi po, be strong and bold. Again, ang kausap po dito ni Moises ay si Joshua, na kanyang assistant, at kaharap po yung bayang Israel. Magpakatatag kayo, sabi ni Moises, si Moises po nagsasalita nito. Have no fear or dread of them, because it is the Lord your God who goes with you. He will not fail you nor forsake you. Ito pong be strong and of good courage, inulit po ito mismo ni Yahweh sa sulat ni Joshua. After po ng Deuteronomy, Joshua na po. Mula pa lang sa verse 5, verse 8, verse 9, inuulit-ulit na po yang be strong and have a good courage. Dahil nga, ang mga leaders, bagamat tayo matatatag at mga strong, may mga tendency sometimes na ikaw ay manghihina. Kaya pinapaalalahanan ng Panginoong Diyos ang mga leaders, you need to be strong. Yun po yung tinalakay na natin nung last time. Remember po si Apostle Paul, yun din po yung sinabi niya kay Timothy. Magpakatag ka, magpakalakas ka, be strong in the grace of God. Kaya bilang mga leaders, tayo ba ay malalakas ngayon? Tayo ba ay nanghihina? Tayo ba ay nanlulupaypay? O tayo ay malakas na malakas? Yun po yung kailangan nating matutunan ngayong araw na ito. Bakit tayo magpapakalakas? Dahil meron pong pinapagawa ang Panginoon sa atin. At dun sa pinapagawa niya, since yun po ay spiritual na bagay, hindi po to kaya ng talino ng tao o lakas ng tao o kakayanan ng tao. Pero kahit may pinapagawa siya at kahit yun ay spiritual na bagay, kasama naman siya. The Lord, your God, who goes with you. He will not forsake you, nor He will not fail you. Katulad po nung inawit natin kayo na sa worship song, sa opening song pa lang, God will never leave us nor forsake us. No, He will be with us in every triumph, in every failure. Anumang pinagdadaanan natin sa buhay, sa tagumpay o sa kasaganahan, sa kahirapan or sa pagiging failure, nandoon po ang Panginoon or kasama ang Panginoon. God goes with us. Dito po ako medyo magtatagal sa statement na to na God goes with us. Kino-quote sa atin ni Rodrigo last time yung sinishare niya na about sa pagsama ng Panginoon, Yahweh, sa bayang Israel. Balikan lang po natin yon sa Exodus. Dito po sa Exodus chapter 33. Ayan na si Ate Tin, chapter 33. Sa Exodus chapter 33 po, dito po yung kaganapan na si Moses ay nakipag-meeting kay Yahweh sa bundok ng Sanay, kung saan ibinigay ang 10 utos. Pagbaba niya, nakita ni Moises or alam na din ng Diyos doon sa meeting place nila sa Mount Sinai na yung bayang Israel, gumawa sila ng sinasamba nila na Diyos-Diyosan. Kaya sa sobrang
inis ni Moises na ibato niya yung Ten Commandments. At ang sabi ng Panginoong Yahweh, beginning sa verse 3 po ako magbabasa, ang sabi dito, go up to the land flowing with milk and honey. Yun po yung lupang Canaan. For I will not go up in your midst, lest I consume you on the way, for you are stiff-necked, naked people. Matitigas ang ulo, matitigas ang mga puso ng mga bayang Israel, kaya nasabi ni Yahweh, hindi na ako sasama sa inyo. Baka mapatay ko lang kayo sa daan. Yun ang sinabi ni Yahweh. Lest I consume you on the way, for you are stiff-necked people. Dito po natin makikita, mayroong provision, mayroong promise ang Panginoon na yung lupang sasakupin ay it is a land flowing with milk and honey. May provision, pero hindi sasama ang Panginoong Yahweh. It could apply also in our life po na pwedeng merong provision. Pwedeng maganda yung pupuntahan nating lugar. Maganda yung mga pangarap natin, maganda yung mga dreams natin. Pero ang tanong, sasama ba ang Diyos? Sasama ba? Kasi po na-imagine ko habang ito ay pinag-aaralan ko, let's say for example, may mga magulang na magsasabi na, anak, pumunta ka sa bayang ito o anak, pumunta ka sa lugar na ito o pumunta ka sa SM. Bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Ito yung card ko. Ito yung yaman ko. Isipin na natin yung pinakamayaman ngayon. For example, si Ramon Ang. Yung pinakamayaman ngayon sa Pilipinas, di ba? Yung kaya mong bilhin lahat ng pwede mong makita sa mall. Or sa pinakamagandang kakainan na pwede mong kainan. Pero, hindi ako sasama sa'yo. Ano yung feeling ng isang anak? Wag na tayo magplastikan dito. Maaari kung hindi ka close sa tatay mo, o sige po, akin na po yung card. I can go with my own. Pupunta ako. Maaaring kakain ka sa pinakamahal na restaurant, kakain ka sa pinakamahal na kainan, bibili mo lahat ng mga pwede mong bilhin, di ba po? Pero dito si Moises, naintindihan niya. Moses understood, crystal clear po niyang naunawaan na kung hindi sasama ang presensya ng Panginoon, wag na lang. Ano pong palatandaan na sumama ang Panginoon sa bayang Israel? Sa kainitan, merong cloud doon sa langit na binibigay ang Panginoon para liliman yung bayang Israel, para hindi sila mainitan sa paglalakad nila sa disyerto. Sa gabi, may pillars of fire para meron silang tanglaw na parang araw na tatanglaw sa kanila para hindi sila dapa-dapa sa kanilang paglalakad, para hindi madilim. Pero dito din po ipinakita nakita ni Moises na kaya nga naiiba ang bayang Israel at nakikita 'yon ng mga taong, ng mga lupain at ng mga nasyon na napapaligiran sila, nakakaiba yung bayang Israel dahil kasama nila ang Diyos. Ang sumasama sa kanila mismo ang Diyos. Kaya nga, kung tatalon po tayo sa same chapter po sa Exodus 33, ang sabi po dito sa verse 14, ito yung kino-quote ni Rod last time, and he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Ito po yung pakikipag-usap ni Moises sa Panginoong Diyos. Ito yung usapan na nilang dalawa. Kung hindi ka sasama sa amin, wag mo na lang kaming alisin sa lugar na ito. As a leader po, ito po ay nangungusap sa atin na sa ating paglilid, God goes with us. Maaring gasgas na to sa inyong pandinig, maaring alam nyo na to matagal na, pero ito po ay pagre-remind. Kahit po rin sa akin na I've been in the ministry for 14 years, I've been a Christian for 14 years, and sometimes po,
nakakalimutan ko na 'pag nandun na ako sa sobrang bigat ng paglilingkod, nandun na ako sa kahit hindi sa paglilingkod sa ministry, kahit sa pang-araw-araw mong buhay, minsan yung presensya ng Panginoon nakakalimutan mo na kasama mo. Kaya po itong paalala po sa atin ngayong gabing ito, be like Moses. If your presence will not go with us, then don't let then don't let then do not bring us up from here. Wag mo na lang kaming alisin dito, Panginoon, kung hindi ka rin naman sasama sa amin. Ito po ay nangungusap sa atin ngayong gabing ito bilang mga leaders or bilang mga lingkod ng Panginoon. Always remind ourselves, God goes with us, sa ating lahat na mga Kristiyano na mayroong relasyon sa Panginoon na kumikilala sa Kanya. Gaano man kabigat yung problema, gaano man alam niyo po yung kanina habang umaawit tayo dun sa worship song, nahipo ako ng Panginoon doon dahil sometimes nare-recognize ko lang na sumasama ang Panginoon kapag victorious yung life. Pero paano kapag suffering? Paano kapag lugmok? Paano kapag madami kang problema? Paano kapag marami kang alalahanin? Paano kapag nandun ka sa sitwasyon na parang bigat na bigat ka na sa iyong mga dinadaanan sa buhay? Do you still remember that God goes with you? Or baliktarin natin, maaring nararamdaman mo kapag bigat na bigat ka sa problema, sumasama ang Panginoon. Pero kapag hayahay na ang buhay, maaring nakakalimutan mo na siya. Kaya nga, katulad nung sinabi ni Yahweh dito kay Moises, sige, pumunta kayo sa bayang Kanaan. Yun ay nagpo-flow ng milk and honey. Pero, hindi ako sama sa inyo. Kaya dito, si Moises bilang leader, naging mediator, humarap, naging tagapamagitan para mamagitan sa Diyos at sa tao. Kaya ang sinabi niya sa pakipag-usap niya sa Panginoon, kung hindi ka rin naman sasama sa amin, hindi kami aalis dito. Yun po yung boldness na natutunan ni Moses sa kanyang paglilid. Let's say, tinawag siya ng Panginoon, wala pa nung pagkasilang niya, pero 40 years niya nung 40 years na siyang mas klaradong narinig through the burning bush. And then another 40 years, maaring 80 years siyang nasa leadership. Pero kung isa-summarize natin ang natutunan niya sa buhay, ito yon. Kung hindi sasama ang Panginoong Diyos sa kanya, baliwala. Gaano man siya kagaling at gaano man siya kabihasa sa paglilid. Kung hindi kasama ang presensya ng Panginoon, hindi siya magiging matagumpay. Kung babalikan po natin ang Deuteronomy, dito po pinapakita sa atin na ito yung magandang sabihin sa mga taong natatakot ngayon. It is the kind of thing you say to someone who's afraid. Maaring sa anak mo, kailangan mong sabihin na kasama mo ang Panginoon, nasamahan ka ng Diyos. Maaring sa asawa mo, maaring sa ministry, sino man yung mga pinapakita sa iyo ng Panginoon, etong be good or be courageous and have good courage, maaring ito yung sinasabi ng Panginoon na kailangan niya. Magpakatatag, magpakalakas, dahil kasama ang presensya ng Panginoon. Fear is not the enemy. Kasi po, kapag nandun na kasi tayo doon sa pangyayari na tayo ay nahihirapan or tayo natatakot. Kasi, di ba, minsan kahit matagal na tayo sa ministry, kahit matagal na tayong Kristiyano, may mga pangyayari pa rin minsan. For example, dumadaan ka sa sakit at karamdaman. For example, dumaraan ka doon sa kabigatan ng buhay. Ito man ay financially problem, emotionally problem, family problem. Minsan, di ba, parang pumapasok pa rin yung fear. Parang gusto kang i-dominate ng fear. Di ba po? Pero ito pong paalala sa atin ngayong gabing ito. Hindi kasalanan na maramdaman mo yon. Ang kasalanan, yung nag-yield ka doon.
Kasi sinasabi ng Panginoon, "Do not be anxious, do not fear." Yun ay commandment, hindi yun suggestion na kailangan mong gawin at hindi rin sinasabi na hindi natin yun nararamdaman. Bilang mga tao, nararamdaman natin. For example, nung ikaw ay, nagkasakit, na parang feeling mo hirap na yung katawan mo, um, on the back of your mind, kahit may faith ka, parang, papunta na ba 'to sa kamatayan? Papunta na ba 'to sa yung sa mga mangyayaring hindi maganda, 'di ba? Parang yung isip mo pumupunta na dun sa future, kahit nandito ka pa sa kasalukuyan. Kaya let us remind ourselves, kung ang presensya ng Panginoon kasama natin, kahit ang katakot-takot na pangyayari, hindi natin katatakutan dahil kasama natin ang Panginoon. Sabi ni Moises, you can walk forward. Kasi po, ang mahirap po sa paglilid minsan, yung nagiging stagnant yung mga pinapangunahan mo. Ang hirap minsan mag-lead kapag ikaw mismo na leader ay stagnant. Meaning yung parang nanatili ka doon sa kalagayang meron ka. Hindi ka na lumago, hindi ka na umunlad, hindi ka na nakipagtagpo sa Panginoon, wala ng spiritual growth, parang nasasanay ka na lang makinig ng mga teaching, makinig ng mga preaching, and then mapakain mo din yun sa mga pinapangunahan mo. Hindi po kasi ganon. Kailangan ng yung pinag-aralan natin last week na having a vibrant relationship with the Lord. Dahil po sa ganong relasyon natin sa Panginoon, natuturuan tayo na mag-move forward. Paano mo sasabihin sa pinapangunahan mo na, Ate Jassel, mag-grow ka naman spiritual. Rod, mag-grow ka naman spiritual. Kung ikaw mismo, hindi ka nag-grow spiritual. At hindi lang sapat na sasabihin mo yun, kundi ililid mo talaga yung mga tao papunta doon. What Moses offer here is not a toxic positivity or empty reassurance. Hindi po yung parang assurance lang na walang kakapitan. Katulad nung binabasa kanina sa Hebrews, yung meron tayong full assurance, full hope na anumang pinagdadaanan nating suffering and hardship sa buhay na ito, tagumpay tayo. Kinilala po, dito po makikita natin, kinikilala po yung fear. Ganun pa man, kahit may takot, you need to walk forward because you're not walking alone. Yun po yung mahalaga. Kahit pinapa-move forward ka niya, kahit pinapagpatuloy ka niya sa iyong lakarin, sa iyong buhay Kristiyano, sa iyong buhay pamilya, sa iyong buhay, anumang klaseng area ng buhay mo, emotional man or mental growth man, anumang klase ng pamumuhay natin, we need to understand that we are not walking alone. Hindi po tayo lumalakad na mag-isa. Yun po yung napakahalagang matandaan. Maaring, let's say for example, RV, alam ko na yan, gas-gas na yan sa akin, paulit-ulit ko na yan narinig, gazillion times ko na narinig yan. Pero ang tanong, talaga bang namumuhay ka doon sa napakinggan mo? Talaga bang lumalakad ka doon sa iyong sinasabing napakinggan mo na? Kasi po ang pag-aaral ng salita, retention, paulit-ulit po, I mean repetition po, paulit-ulit hanggang sa ma-retain at maging sistema ng kaisipan mo. Talaga ba na hindi ka natakot nung part na parang sinabihan ka ng doktor na ilang years ka na lang mabubuhay? Talaga bang hindi ka natakot nung time na o hindi ka lumakad sa pagkatakot nung nakita mo na yung bank statement mo o yung bangko mo ay walang laman sa bangko mo? Talaga ba? 'Di ba, talaga ba? Kasi kahit alam mo na 'to, talaga ba na sinabi mong hindi ka nag-iisa, hindi ka lumalakad na mag-isa? God goes with you. Dito po tayo magtatapos. Kanina po, God with us. Emmanuel po yan sa New Testament, sa pagdating ng Panginoong. Ngayon po, dito sa God goes with you. Kasi po ang Diyos, para siya sa lahat. Pero alam niyo din po ba na ang Diyos, siya po ay napaka-relational God. Alam niya ang bawat isa sa atin at siya ay nakikipag-communicate sa atin individually rin. Nakikipag-communicate siya sa atin through group kapag mayroong mga Bible study, kapag church gathering, pangkalahatan. Pero nakikipag-communicate din po siya sa atin personally, sa ating quiet time,
sa ating devotion time, kapag mag-isa na lang tayo, nakikipagtagpo rin po ang Diyos sa atin at sumasama siya. God goes with you. Talon po tayo sa verse 8. Sabi po sa Deuteronomy 31:8. Pwede po bang makisuyo, Ate Ivy, pwede mo pabasa yung nakikita mo sa aking screen? Deuteronomy 31:8. Deuteronomy 31 verse 8. And be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Okay, salamat. So dito po makikita natin, after po kasi nung verse 6, excuse me, after po nung verse 6, di ba po ang kausap po dito ni Moises ay si Joshua at yung bayang Israel. After po nun, iniharap ni Moises sa verse 7, then Moses called Joshua and said to them in the sight of all Israel. Meaning to say, ipinakilala na si Joshua sa bayang Israel na siya ang maglilid sa inyo. Siya ang magpapatuloy ng iniutos sa akin ni Yahweh. Kaya ang sabi niya po sa harapan ng madla, sa harapan ng bayang Israel, sinasabi niya to directly face to face, eye to eye kay Joshua, be strong and of a good courage. Huwag kang matakot. Inulit lang, nor be afraid. Alam po ba natin yung kaibahan ng do not fear and do not be afraid? Di ba po, parang mas pinabigat pa na huwag kang matakot. Paulit-ulit. Bakit? Hindi kailangan kang matakot. For the Lord your God, He is the one who goes with you. Kaya po kanina, God with us. God with us. Pero dito po, God is with you. Napaka-personal ng Diyos. Napaka-personal niya. God goes with you. Anumang sitwasyon natin sa buhay, sumasama siya. Pero ang tanong, conscious ka ba doon sa pagsama niya? Matagal na po namin 'tong pinag-uusapan dati ni Pastor Agnes po. Way back po bago pa mag-pandemic before, na-experience mo ba talaga na sinasamahan ka ng Panginoon or ikaw ba mismo, parang conscious ka ba mismo doon sa pagsama ng Panginoon? Kasi 'di ba minsan kapag kahit nagwo-work ka, kahit, pumupunta ka sa magandang lugar, kahit saang sitwasyon ng buhay, kahit saan ka napapadpad, walang question ang pagsama ng Diyos kung kinikilala mo na siya ay sumasama sa'yo. Pero ang questionable, yung ikaw mismo. Conscious ka ba sa presensya ng Panginoon? Ulitin natin, ang pagsama ng Panginoon, hindi po yun questionable. Sumasama siya sa kanyang mga anak, saan man magpunta. Pero ang tanong, ang kanyang mga anak ba, conscious ba doon sa pagsama ng kanyang ama? Or baka katulad ng binigay ko kaninang example, "O sige Lord, lahat 'to, na ibinigay mo sa'king pagpapala, sige Lord, salamat at akin 'to at, salamat sa grace mo at sa favor mo, salamat sa blessing mo." 'Di ba katulad nung shinare kanina ni Ate Ivy sa Facebook, hindi mo kinikilala ang Diyos dahil sa blessing lang, kundi dapat doon sa mismong pagiging blesser niya. Magkaiba ang blessing sa blesser. Kasi po 'pag sinabing blesser, yung siya mismo ang sumasama sa'yo. Ito po yung, magtutuloy-tuloy na maririnig ni Moises, I mean ni Joshua po after na mamatay ni Moises po, maririnig niya na 'to mismo sa bibig ni Yahweh. Yun po yung sulat sa Joshua 1:5, 8, and 9. Kung makikita niyo po yan. You is not limited to one nation, one tribe, or one kind of person. Nakikita niyo po yung screen ko. Kayo na with us, ngayon po sa you, hindi noong panahon ng Old Testament, limited lang ito para sa bayang Israel. Pero ngayong bagong tipan, lahat ng mga tatanggap kay Kristo, saang mang nasyon ka, anumang nasyon ka, saan ka man nakatira at sino ka man, anong tribe mo, anong klaseng tao ka, babae o lalaki, bata o matanda, ang pagsama ng Panginoon ay available.
Hindi po ito limited para sa ilang mga tao lang. But then again, once again, ikaw, kumusta? Kinilala mo ba yung pagsama sa'yo ng Panginoon araw-araw? He will never leave you nor forsake you. We will not walk alone. Yan po yung gusto natin maintindihan natin ngayong gabing ito. Let's be strong, let's move forward, let's fear our enemy. Pero ganun pa man, wag nating kakalimutan, God goes with us, pangkalahatan, but God goes with you also. Pagpalain tayo ng Panginoon.